Delightful day kanatong tanan mga kapaglaom. Ug matahong nga takna, malipayon nga adlaw kaninyong tanan, kanimo kapaglaom TJ. Yes, thank you kapaglaom Jai. Mauman usab kaninyo mga Yes, kapaglaom. Yes, sa gihapon niya kita nagkauban para sa atong gospel pop nga programa and among dako nga pagpasalamat sa mga viewers nga walay puas nga nagtan-aw, walay puas nga nagsuporta kada adlaw og nag-share usab niini nga programa kapaglaom Yes. TJ Ug ako sa panimbayaon kapaglaom Jai ang akong mga pamilya nga walay hunong usab nga naglantaw sa atong mga programa. Yes, ang ako usab mga pamilya din ha, no? At this time mga kapaglaom, among ihatag ang panahon sa atong mga singer, sa atong singer ang isa ka huni sa awit nga naghuluhan og Before the Throne of God Above. Before the throne of God above, I have a strong and perfectly a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart, no tongue can bid me thence depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, apart I look and see him there, who made an end of all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ my Savior and my God. Panimbaya gikan sa Hope Channel Central Philippines, mga hinigugma namo nga mga kapaglaom, mga higala, mga kaigsuunan nga nagtutok live sa atuang program dinhi sa Hope Channel Central Philippines. Ako kamog imbita, magapadaan kita sa pagtuon sa atong usa ka semana nga series of messages kag atong sentro sa aton nga pagtuon aton na nasabtan kani na sentro sa Salmo 23. Ang ato uluhan karong simanaha, ato nga theme is God's provision in our spiritual journey. Kana bang unsahon sa Dios magpahatag nato og atong mga kinanglanon sa aton espirituhanon nga pagpanlakaw. Ang sentro naa sa Salmo 23, mga kapaglaom, mga higala, og ato na nasundan. God's provision in our spiritual journey, mao kanang theme sa atuang pagtuon tibuok nga semana, mga kapaglaom. So ang ato at topiko karon gabi or karong adlaw, ako siya giuluhan
nga niya gyapon makita diya sa Salmo 23, the dark valley, the rod and the staff. So ato padayonon nga ingon manggod sang Salmo 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Kung siya mao aton manugbalantay, walay makulang diha kanato. Pero ako balikon para di ginato makalimtan ang pasunod sa aton pagtuon mga kapaglaom, mga higala. Kaning Salmo 22, ang mensahe is Mount Calvary. Kaning Salmo 24, ang mensahe mga kapaglaom is Mount Zion or New Jerusalem. Na ay tatlo ka level sa ginatawag nga kaluwasan. Ang Salmo 22, it talks about Mount Calvary. That's why nabilong siya sa ginatawag justification. Ang justification, kanang panahon nga gikan ta sa aton makasasala nga kinabuhi, apan kita nagdawat sa Ginoo balang aton personal nga maluluwas, ang aton sala makaigsuon gipasaylo. Og ang Salmo 24 kanang Mount Zion or New Jerusalem mo kanang i-caught up na ta o magsulod sa ginatawang kinabuhing dayon, ilunlon kalipay sa bagong Jerusalem nga gihatag sa Dios kanato. Pero in between sa ginatawag nga justification or ang istorya o mensahe sang Mount Calvary sa Psalms 22 na ay sa in between, diya makaigsunan in the middle, ang ginatawag nato nga Psalms 23 nga usa ka bahin sang level sang aton kaluwasan mao kanang sanctification. Diha mong sentro sa aton tibuok nga semana nga pagtuon. Pero ako ra nigi usob ninyo sa pag-explain para dili ta mawala, especially katong first time nga nagtutok nato nga wala jud nakapasunod gikan sa Sunday hangtod sa katapusan. So, kanang Psalms 23, kanang ingon sang aton theme, God's provision in our spiritual journey, mao kana ang atoang gitutukan tibuok nga semana. Pero para masabtan nato kung ang say sulod sa Psalms 23, mo na gina-explain nato ang Psalms 22. So after justification, sa human nga kita nagdawat sa Ginoo bilang aton personal nga maluluwas, sa una nga lakang sang atoang ginatawag spiritual journey, ang Psalms 23 verse 1 nagsulti, siya mao ang atoang manog balantay. Kag iya kana gidugangan nga kung siya ang aton manog balantay, walay makulang diha kanato. Meaning, aron na gyud nga kita makasulod sa ginatawag lunlon kalipay kinabuhing dayon New Jerusalem, Mount Zion, ang Ginoo maghatag kanato sang provision sang atuang mga paglakang espirituhanon sa sanctification process aron kita makalahutay mga kapaglaom, mga higala. So ato na natun-an ang ginatawag una nga mga lakang sa atuang pagtuon. Nga una diha, the Lord is my shepherd, I shall not want. Tapos, He maketh me to lie down in green pastures. Kana bang sa panahon nga gikapoy ta, kinahanglan ta magpahulay, og ang green pastures makaigsuunan, mga higala, nagsimbolo kana sang pulong sa Ginoo. Tapos, He leadeth me in the still waters. Kana nagrepresent gihapon sa pagpakig-uban diya sa Ginoo, pagpahulay pinaagi sa iyang balaan nga mga pulong. Sunod nga maginabi ato natun-an, He restoreth my soul. Ang provision nga sa panahon nga kita maglakaw sa aton espirituhanon nga kinabuhi, na ay panahon nga kita masipyat, human ta nagdawat sa Ginoo bilang aton personal nga maluluwas, na ay panahon sa aton pagpanlakaw kita masipyat, apan ang Dios nag-ingon, ayaw ka balakas panahon nga masipyat ka sa imong espirituhanon nga pagkinabuhi, kay pasayloon ta sa Ginoo, He restoreth my soul. He leadeth me in the path of righteousness, kani makaigsuunan, makapaglaom, nagtudlo nato, sumala sa tunatunan last time, nga the path of righteousness, maong pagkinabuhi sa kinabuhi ni Ginoong Hesus. So, human nga kita nahimo ng buutan, human nga kita makaigsuunan, nagsunod na sa Ginoo, walay lain nga itong dayigon, kundi ang iharag yun ngalan for His name's sake. Now, ato pagatun-an karong gabi ang ginatawag verse 4. Actually, verse 4 is in the middle of Psalms 23. Kana diya gyud siya in the middle. So, unsay nasulod diha sa verse 4 of Psalms 23, Yea, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Mao kana ang sulod sa atuang pagatun-an mga kapaglaom karon gabi. Ginatuguluhan nato
the dark valley, the rod and the staff, moning pinaka ginatawag sulod sang atuang pagatun-an karong gabi. So, this ako para masabtan nato ang espirituhanon makaigsuunan nga pagpasabot sa Psalms 23. Kaya ang sulod sa Psalms 23 murag istorya sang tinuod nga karnero, murag istorya sang tinuod nga manugbalantay, sambingay para masabtan nato kung unsa pod ang gihimo sang atong tinuod nga manugbalantay nga si Ginoong Hesus og kita nga usa makaigsuunan simbolo sa ginatawag karnero. Ako sa ipasabot ninyo para masabtan nato ang espirituhanon nga pagsabot sa Psalms 23 verse 4. Nay panahon nga kung mahurot na ang pagkaon sa usa ka dapit sa mga karnero, kinahanglan ang mga karnero uban sa iyang manugbalantay mag-transfer na sa laing dapit kay hurot naman ang green pastures sa usang dapita. So wala nay sagbot didto mga kapaglaom, kinahanglan sila mag-transfer sa other place. Ang ako usbon, kung dili nimo ibutang ang mga karnero sa dapit nga daghan og sagbot, ang matabo ang mga karnero sayon ra gyud magsalaag. Kay 15 yards ra gyud madabutan sang iyang itululok. Nagsunod siya sa iyang manugbalantay, dili kay makita, kundi nagsunod siya sa manugbalantay kay iya madunggan. So kinahanglan sila para dili sila magsalaag, mahurot ng sagbuta din mag-transfer gyud sila sa other places. The dark valley is a place that the shepherd and the sheep need to pass through to find greener pastures. Sa panahon dito sa Israelites, may mga dapit nga kinahanglan sila mag-agi sa ginatawag the dark valley, kay sa unahan anang dark valley na ay mga green pastures. Kinahanglan sila mag-agi diha. So, it is called dark valley because of the high cliff on both sides. Dark siya, biskan adlaw, kay ang taas kana nga cliff og pangpang, mao ka nang mag-cover sa valley, ngang valley mahimo siya nga ngitngit. And it is dark because the cliff covers the valley. Sa ako nasulti ganiha, mao na siya nga dark valley. So, there are many incidents where sheep are snatched by wild animals while passing through this dark valley. May mga panahon nga kung mag-agi diha ang manugbalantay, kuyog ang iyang mga karnero, kay dili man niya mausa-usa gyud atiman ang karnero kinahanglan clever jud aron dili siya maunsa sa iyang pag-agi anang ginatawag dark valley, maminaro gyud sa tingog sa Ginoo kay di naman sila kakita kung layo. So nay panahon sa ilang pag-agi diha kay ngit-ngit man, may panahon nga mga karnero paakon or kuhaon sa mga wild animals like lion and some other animals. So may ara usahay mawala og naay mamatay. Ang sheep, sa sulti na ako ganiha, sheep follow the shepherd by voice. Nagsunod sila sa iyang manugbalantay pinaagi, so ginatawag mga kaigsuunan nga tingog, kay di na nila makita, kay limited ang iyang vision. The only safety for the sheep is to listen carefully to the shepherd's voice. So para dili siya maunsa, para dili siya masnatch sa mga wild animals nga nagpanago diha sa kilid sang cliff, kinahanglan gyud nga maminaw gyud siya sa tingog sang iya manugbalantay. So very very important to listen to the voice of the shepherd para dili masalaag, para dili sila maunsa. The staff is used to comfort and rescue the sheep when they fall. May panahon nga mahulog ang mga karnero, kaning staff kaysa tumoy ana napiko man na, so mao man ang tigko sa liog sa karnero nga mahulog, nga mabalik sila diha sa ilang panon. Mao na ang trabaho sang staff mga kapaglaom. Og naay ginatawag pod nga rod and staff. Ang rod kanang tumoy sa rod, lingin man na siya nga naay mga talinis diha. So the rod is used to strike and defend against animals that attack the sheep. So kung naay mga animals nga makita sang manugbalantay nga mag-attack sa mga karnero, gigamit kana mga kaigsuunan mga kapaglaom ang ginatawag nga rod to smash the head of the wild animals nga mag-attack ngadto sa sheep. So mao kani ang ginatawag mga kapaglaom nga istorya sang tinuod nga manugbalantay o tinuod nga nga mga karnero.
So the dark valley, the rod and the staff. So ako na-explain ganiha, mao kana ang provision sa Dios ni Jesus Christ sa panahon sa aton pagpanlakaton espirituhanon. Ang Dios maghatag kanato og giya og provision para wala jud mahinabo diya kanato. So ako Osbon sa panahon sa aton pagtuon karon bago ko magpadayon nga kung ang Dios na ay gihatag nato nga provision, nag-provide siya sang ato pwedeng buhaton sa atong espirituhanon nga pagpanlakaw. Ang ato himuon, ato gamiton ang iya gihatag nato kay kabalo ang Dios lisod ang paglahutay. Kabalo ang Dios na ay mga problema sa aton dalanon. So kung nasabtan nato nga nagyoy problema, ang Dios nag-ingon, basta ako inyuhang manugbalantay, ayaw ra gid kamo kabalaka, kay ang tibuok ninyong kinahanglanon ihatag nako kay sa panahon sa pagsugod sa inyong pagpanlakaton hangtod jud sa ginatawag glorification, hangtod jud sa New Mount Zion o New Jerusalem, basta gamiton ninyo ang ako nga gihatag ninyo nga provision, God's provision na spiritual journey, makalahutay ra gyud mo, makaabot ra gyud mo, meaning kundi taganahan magkuyog sa Dios sa ato manugbalantay og di taganahan maggamit sang iyang provision, di jud ta makalahutay. So the dark valley and the rod and the staff. So the Lord is my shepherd. If the Lord is our shepherd, we lack nothing. This is very, very important nga aton masabtan. Nga kung siya aton manugbalantay, walay makulang diha kanato. Kung dili siya aton manugbalantay, daghang kulang diha kanato. So ato na lang gyud pilion nga siya aton manugbalantay para di ta makulangan. Example, mao kaning mga provision nga gihatag niya nato nga ato na natun-an. When we are tired, we rest in His Word. Kung kapoy ta sang ato pagkinabuhi, pahulay basa sa Biblia. When we commit sin, mga kapaglaom, kung makasala ta, He forgives us. He restores our soul. Munang, He restoreth my soul. Kay biskan makasala ta, ayaw gawas sa imong pagpanlakaton, ayaw balik sa imong pagpanlakaton, kay kung masipya ta, pwede rin yun ta makahinulsol. When we go astray, murag lahi ang aton kinabuhi, then He guides us in the path of righteousness. And the path of righteousness is the character of Jesus Christ. Mao kanang giya, kinalang ikinabuhi nato ang karakter ni Jesus Christ. Kung ato ikinabuhi makaigsunan, di jud ta maglisa sa aton pagpanlakaton. When we begin to be proud, we remember to give glory to Him for His name's sake. Muna kung maayo na ta atong kinabuhi, nagsulod at sa Ginoo, di na ta magpakasala makaigsunan, all glory belongs to God for His name's sake. Now, we will start sa ato niya pagtuon. Unsa jud ni ginatawag the dark valley nga daghan sa mga karniro diha makaigsunan madisgrasya. Daghan sa mga karniro diha nga na-snatched by the wild animals. Unsay dark valley? Ako ipasabot ninyo rikta nga ang dark valley is no other than the planet Earth. Mao kani ang dark valley. Ang gipuy-an nato karon mao kani ang ginatawag dark valley. Nga nanahimo man siyang dark valley, mga kapaglaom, mga higala. Dark valley kay ang yawa kauban nato dinhi. Si Satanas nagtintal kang Adan o kay Eva. Natintal jud sila. Kay natintal sila, nahimong dark ang atong kalibutan karon. So this is the dark valley. For example, ngano nahimo ni siyang dark sa atoa dinhi. Fashion deceived God's people. Pipila ni, dili nakuhot doon, nga nahimo ning dark valley atong kalibutan. Pero ako klarohon, makaigsuunan, mga higala, nahimo kaning dark kay ang kalibutan nato nahulog sa pagpakasala. Ang yawa mao nag-angkon sa kalibutan nga iyaha. So ang kalibutan influensya sa gahom sa yawa, mga kapaglaom. Ang yawa na ay dako nga gihimo sa kalibutan nga ang tao maghimo sang sala. Kag kung ang tao maghimo og sala, nahimo kani siyang dark. Usa dinhi sa usa ka writings nagsulti dinhi, in these last days, fashions are shameful and immodest.
They are noticed in prophecy. They were first brought in by a class over whom Satan has entire control. Kani simple nga pamaagi, pero kinala nato masabtan nga nahimong dark atong kalibutan kay naa magoy ginatawag na andan sang tao nga sundon-sundon, especially sa ginatawag fashion nga kani makahatag, makapaglaom og sayop kag mahimo kaning influensya sa yawa dinis kalibutan. Kanang pag-uso gani sa bubo nga short, unta pangtulog ra man na apang makita na nato sa mga tao nga nagadto sa mall nga nag-short na. Sunod din music used as a snare. Ato ni bantayan, a bedlam of noise shocks the senses and perverts that which, if conducted aright, might be a blessing. Those things which have been in the past will be in the future. Satan will make music a snare by the way in which it is conducted. Daghan ang Dios ganahan makigsunan ngang ato kaugalingon unta pagdaig ragyod sa Dios. Ganahan ang Dios mga kapaglaom, mga higala nga siya ragyod unta pasindunggan nato sa aton mga music. Apan ang yawa nangita pod pamaagi nga ang music karon nga kun imo madunggan nga nahimo nang ngit-ngit ang atong kalibutan kay ang mga music karon nagtutok na sa ginatawag sexual or ginatawag nga pagpakigilawas. That's why si Satanas nagamit po sa music, nahimo kaning dark world ang atong kalibutan. Adulterated doctrines. Mahimo ning dark kay ang atong doktrina dinis kay yuta medyo dili na nasanto sa pulong sa Dios. Una din ang paghunahuna ngang kalag dili mamatay. Ang pagsimba sa mga larawan. Ang Dios si Jesus Christ dili Dios usara ka tao. Napoy dinhi mga kaigsunan nga di na kinahanglan natay mga rules nga atong dapat sundon. Kana pa jud ang ingon nga ang pagbalik sa Ginoo dili makita sa mga tao. Tapos ang ginatawag sala dili na nabase sa ginatawag rules. Ang ginatawag sala kun ang konsensyahon kana. Meaning kung dili pa ka makonsensya, di pa na sala. Mo na nang kalibutan nato karon. Tapos ang Bible medyo dili na mao ang tutukan, kuhaan sa ginatawag sakto nga pagsabot. Usahay ang simbahan magtaas nas Biblia. Nay panahon makigsunan nga ang Biblia gisulat magud ni sa mga propeta. Kaning Biblia gikan kani nga pangunahuna diya sa Dios. Apang usahay nanay pangunahuna nga ang mga history nga mga libro mahimo nang basihanan sa kamatuoran. Mao kani mga igsuon ang ginatawag adulterated doctrines. Niya pa din adulterated ideas. Kana bang ideya nga dili na mao, nga dili na masanto diya sa gusto sa Dios. I am now explaining nga ang planet Earth, mga igsuon, mao kani ginatawag ngit-ngit nga dapit. Example, ang pagpakasala dili na serious. Meaning, ang tao kung magpakasala, okay ra. So, mo ng adulterated ideas. Ang kamatuoran, truth is relative. Meaning, nga ang kamatuoran, depende na sa tao. Wala na ginatawag standard of truth. Ang standards kamatuoran, pangunahuna ra nato. Kung ang ako standard, lahi nimo, lahi ang panglantaw mo sa kamatuoran, lahi pud ako dili na mag-usa ang ginatawag nga kamatuoran. You don't need to change. Kung unsa ka, maora ka ana, ngano paningkamutan pamanimo mausab ka, mo ni ginatawag adulterated ideas. You can do it without God. Biska no lang ang Ginoo, okay ra, tutan di man ta kakita ganis Ginoo. So, adulterated ideas nga ang Dios dili na importante sa kinabuhi sa mga tao. Distraction and busyness. Kana bang unta may panahon ta alang sa Ginoo, pero bangod sa mga ginatawag makaigsunan mga higala nga cellphone nato kag sa ato ka bisis matag adlaw wa natay panahon sa Ginoo. False spirituality kana bang pagsunod nato sa espiritual nga pagkinabuhi nga dili na mao. Basta makahilak ta mao na kana biskan dili mabase sa kamatuoran. Bitterness and unforgiveness. Kanang ginatawag ba nga wa nay problema kung maglagot ko nimo okay ra. Pride disguised as success. Kanang panahon nga usa ka tawo mga kaigsuonan sa iya ginatawag garbo, nagunahon na ta basta na say garbo mao na nang ginatawag nga success or kalampusan. Adulterated ideas. Pero ganahan pug ko magdala ninyo sa usa ka nasulod sa bala nga kasulatan nga mao kani ang gikinabuhi nato
For example, wala na ta sa ginatawag adulterated doctrines. Sakto ang aton doktrina. Dinhi na po ta sa ginatawag adulterated ideas. Sakto po ang aton ideas. Meaning, ang ato ang pagkinabuhi na sunod jud kung unsay gisulti sa Biblia, ang aton pagkinabuhi na sunod jud kung unsay ang aton ideas na sulod jud kung unsay gisulti sa Biblia, pero naa makaigsuonan. Kung sakto ato nga doktrina, sakto po ato ni ideya, pero naa gyapon ngit-ngit. Unsa man ni ginatawag ngit-ngit? John chapter 2 verses 9 to 11 it says, "He who does not love his fellow men lives in darkness even until now. He that saith he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. He that loveth his brother abideth in the light, and there is no occasion of stumbling in him, and walketh in darkness. And but he that hateth his brother is in darkness, knoweth not whither he goeth, because that darkness hath blinded his eyes." Sakto na ang atoang doktrina. Sakto na ang ato ideya. Apan ingon sang 1 John 2, chapter 2 verses 9 to 11, or John chapter 2 verses 9 to 11, makaigsunan. Ingon diha nga kung kita sakto na ang atoang doktrina, sakto na ang ato ideya, apan kung kita daw dili maghigugma sa ato isig katao nga kanunay ako na diri gibalik-balik kay mao man ang ginatawag the path of righteousness, sakto na ang atoang doktrina, sakto na ang aton ideya, apan kung natay kalagot sa aton isig katao, ang Biblia nagsulti, nagkinabuhi ta sa ginatawag makaigsuonan kangit-ngit. So ako kani himay-himayon ginagmay. Those who do not love others live in darkness. Ang dili makahigugma sa uban nagkinabuhi sa ngit-ngit. Meaning, bisan sakto ato doktrina, sakto pud aton ideya, apang dili ta makahigugma sa uban, kauban ta sayawa nga nagkinabuhi sa ngit-ngit. Those who hate their brother are in darkness even until now. Those who hate do not know the way to life, for darkness has blinded their eyes. Those who cannot forgive are in darkness. Those who seek revenge live in darkness. Akon Osborn, sakto na ang ato doktrina, sakto na ang ato ideya, apan kung kita makaigsuonan may kalagot, apan kung kita dili makapasaylo, apan kung natay kasing-kasing sa pag-revenge mga kapaglaom, ngit-ngit ra gihapon ang ato kinabuhi. Mo na ganahan ko magpasabot sa matag usa kanato bag-o ta magpadayon ngang ato kinabuhi nagyapon sa kangit-ngit, kauban ta makaigsuonan sa kaaway sa Dios nga mangyawa nga nahimo sa kalibutan, nga nahimo sa ngit-ngit. Kung ang usa ka tawo mga kapaglaom dili ka mao maghigugma sa iyang isig ka tawo, dili siya humble siya ko galingon, dili siya makapasaylo siyang isig katao, kana nga tao mga kapaglaom, ngit-ngit ra gihapon ang kinabuhi, biskan sakto ang doktrina, bisan sakto ang ideya. The Dark Valley. Usa sang Dark Valley kanang magsulod ta sa kinabuhi makaigsunan sa mga tao sa kalibutan. Ingon sang James 4:4, "The friendship of the world is enmity with God. Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God." Dili pwede nga kita nga mga tao nga naa na sa Dios magkuyog pas kalibutan kay ang kalibutan makaigsunan ngit-ngit. Dili nahulog ang yawa kang nahimo siya ngit-ngit alang kanato. The only safety, di ba ganiha ato gitun-an nga ang karnero dili na kaayo kakita sa layo sa manugbalantay. Ang iya na lang yun madunggan ang tingog sa manugbalantay. Kung ang karnero ganahan yun makalabang ka ng ginatawag Dark Valley, kinahanglan siya maminaw yun sa manugbalantay sa iyang tingog aron siya makalabang. The same is true with us, brothers and sisters. Aton kalibutan ngit-ngit. Aton kalibutan nahulog sa sala. Ang aton kalibutan kauban nato ang yawa. Kay kauban man nato ang yawa, di man ta makakita kay Jesus Christ. The only safety, paminaw ra gyud ta sa tingog sa manugbalantay. Unsa maning tingog sa manugbalantay makaigsunan, dapat nato paminawan. Dili nato makita si Jesus, apan ato ra siya madunggan pinaagi sa iyang pulong. Kani di ay nga aron makalahutay ta
og makalabang ta sa dark valley, di man ta makakita kang Jesus Christ, kinahanglan yun ta magpaminaw niya. Di naton makita ang mga kanero, di na makakita sa iyang manugbalantay, maminaw na lang yun. Kung dili maminaw ang kanero, bas hindi siya kalabang sa dark valley. Ang ato mahimo makaigsunan nga makalabang ta sa planet Earth as dark valley, maminaw ta sa pulong sa Dios. Sa ngit-ngit nga kalibutan, ang pinaka-safety nga dapit aron dili ta malinlang sa yawa mao ang pagsalig sa iyang pulong. That's why balik ta mga kapaglaom sa ginatawag provision sa Dios. Kung nakasayop ta, kung nagikapoy ta, or sa panahon wala na giyas atong kinabuhi, tuon ta sa pulong sa Ginoo. Now, the shadow of death. Yea, do I walk through the valley of the shadow of death. Unsay but pasabot the shadow of death? The shadow of death is death itself. Pero ang isa diha gipulong gigamit, shadow of death. Ngano shadow? Pero again, the shadow of death is death itself. Meaning, ang shadow of death, tinuod jud nga mamatay ang usa ka tawo. Apan, ingon sang, it is only a shadow because there is a resurrection. Ngano gitawag ka na siya nga shadow ra? Shadow of death. Shadow means, shadow ra siya, kibiskan tinuod niyang tao mapatay, siya makaigsuunan banhawon. John 11:25 it says, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Shadow, it is because shadow of death, tinuod jud na nga patay. But shadow, it is because naapay ginatawag pagkabanhaw. Meaning, sa ato ang ginatawag spiritual journey, sa ato ang pagpanlakaton humanta, gidawat ang ginubilang ato personal nga maluluwas. May panahon sa aton spiritual journey, mamatay ta mga kapaglaom. Apan ayaw ragyod kabalaka is just only a shadow because God will resurrect us. Mo ang shadow of death. Ingon din sa Genesis chapter 2 verse 7, ang Dios naghimo sa tao gikan sa abog sa yuta, wala pa naglihok, gitagaan sa Ginoo makaigsunan sa gininhawas ng kinabuhi. I am now giving you the information nga ang mga tao banhawon sa Dios. Ang Ecclesiastes chapter 12 verse 7, ingon diha, kung mamatay ang usa ka tawo makaigsuunan, unsay mahnabo ug ang abog mobalik sa yuta ingon sa kaniadto ug ang espiritu ug ginhawa mobalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. So kung ang tawo makaigsuunan, gitagaan sang Dios ang lawas nga mao kana ang gikan sa abog or ginhawa nga gikan sa Dios. Kung mamatay ang usa ka tawo, ang Ecclesiastes 12 verse 7 nagsulti nato nga masiparate ra gyud ang lawas, ang ginhawa diha sa lawas. Pero ganahan ko din kay ingon man gud diha og ang abog mobalik sa yuta nga sa kaniadto og ang espiritu og ginhawa mobalik nato sa Dios. Ang ganahan ako nga pasabot ninyo kay magpasabot ko ninyo mitungod sa resurrection. Shadow of death is death itself, but it's just only a shadow kay kita magbanhawon sa Dios. Ingon sa Ecclesiastes 12 verse 7, ang Dios tighipos sa ginhawa. Kung siya'y tighipos, kamaora po siya magbalik sa ginhawa sa panahon sa natawag pagkabanhaw. 1 Corinthians chapter 15 verse 20. Apan ang tinuod, nabanhaw si Kristo gikan sa kamatayon og mao kini ang nagapamatuod nga banhawon gayod ang mga patay. Again, is just only a shadow. Shadow, biskan tinuod nga patay, ang ginatawag makaigsunan death, tinuod nga patay. Shadow ra kay kita banhawon sa Dios. Ingon sang 1 Corinthians chapter 15 verse 20, kay si Kristo namatay og nabanhaw, kita pod pagabanhawon sa Dios. Di na ko kayo elaborate. Apan mga igsunan mga kapaglaom, naay kamatayon sang duha ka klase nga mga tao. Kang magpili ta karon sa panahon kita buhi, naay kamatayon sang tao makaigsuunan nga matarong, naay kamatayon sa usa ka tao nga dautan. Apang dinhi sa John 5:28 nagsulti diha kanato nga banhawon jud ang mga patay. Apan ang verse 29 nagsulti diha nga ang Dios magbanhaw sa mga tao nga naghimo og maayo sa kinabuhi, apan ang Dios magbanhaw pod sa mga tao naghimong dautan nga sila pagasilutan sa silot. Meaning, tinuod nga ang Dios magbanhaw sa mga patay. It's just only a shadow kay siya magabanhaw sa mga patay. Apan kinahanglan nimo huna-hunaon kung unsay klaseng kamatayon ang imong kamatayon o akong kamatayon.
Kung ang Dios magbanhaw jud sa mga minatay, kinahanglan ka makapaglaom, magunahuna nga bag-o ka mamatay, kinahanglan matarong ka nga tao, kay kanang tao nga namatay, nga dili matarong, og siya namatay makaigsunan, banhawon siya apang pagasilutan siya sa silot. Meaning, banhawon kita sa Dios. Apa maning kamuta ng atong pagkabanhaw, usa ka pagbanhaw sa mga taong buutan, dili pagbanhaw sa mga taong dautan. Ang ako but pasabot, kung mamatay ko nga dautan, ang ako kinabuhi banhawon apang silutan ko. Kung mamatay ko buutan, banhawon ko sa Dios nga sa kinabuhing dayon. Pili ka makaisunan, magpili pod ko. Pero nindot pilion ang kamatayon sang taong buutan. Pero mangutana ta, unsa man ning kamatayon sang taong buutan? Ang kamatayon sang taong buutan, kamatayon sang taong makasasala apang kanunay na ginulsol. 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 55. Paminaw kamo, kay sultihan ko kamo niini nga tinago. Dili kitang tanan mamatay, apan tanan kita ang aton lawas baguhon. Kaning 1 Corinthians chapter 15, 51 to 55, nagsulti kanato mga kapaglaom nga ang Dios magahatag kanato og bag-ong lawas, nga ang aton lawas nga mamatay, pulian sa lawas makisunan nga dili nagyud mamatay. Mao kani ang 1 Corinthians makaigsuunan chapter 15, 51 to 55. Ako usbon, the shadow of death is just only a shadow, biskan tinuod nga patay kay ang Dios magabanhaw diha kanato. Now, mangadto ta sa the rod. Kani di ay ang rod nga ginasmash sang manugbalantay sa ulo sang mga wild animals. Sa panahon nga kuwaon sang wild animals ang mga karnero, kani di ay nagsimbolo sa ginatawag pag-ampo. Now, ako usbon, nga sa panahon sa aton pagpanlakaton Kristohanon, kung mamatay ta diha, ang Dios magabanhaw kanato, mao nang iyang probisyon. Sa panahon nga natay mga kasakit, natay mga pagsulay sa kinabuhi, mga kapaglaom, ang Dios nag-ingon na ako'y rad diha, gamitan ninyo kaganang rad mga kapaglaom. Mao din nagsimbolo sa inatawag nga pag-ampo. A shepherd carried a rod to club wild animals. Karon mga kapaglaom, mangadto ta sa ginatawag pagkaimportante sa pag-ampo. Ako nosbon, ang manugbalantay kung naay mga karnero nga kuhaon sa mga wild animals, mo nang ginagamit niya to protect sa iya karnero sa wild animals. Karon ang rod nagsimbolo sa pag-ampo sa aton espirituhanon nga pagpanlakaw. Prayer crushes the head of our problems. Sa aton espirituhanon nga pagpanlakaw, kung bugat ang atoang gibati, ampo. It crushes the head of our sufferings. Kung naatay mga kasakit nga gibati sa aton espirituhanon nga pagpanlakaw, ampo mga kaigsuunan. It crushes the head of our trials. Kung naatay mga pagsulay nga bugat kaayo, na namatay, na cancer, na mga sakit mga kaigsuunan nga bugat kaayo sa atong pagpanlakaw, iato mga kaigsuunan iampo. It crushes the head of our challenges. Na mga challenges atong kinabuhi nga usay di takasabot mga kaigsuunan, apan ato ra gyud na iampo. Prayer solves every kind of problem. Tanan nga mga problema masulbad ra gyud sa ginatawag pag-ampo. Acts 4:31 it says, after they prayed, the place where they were meeting was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. Sa panahon sang Acts, sa panahon sang mga apostoles nga sila nag-ampo tingob makaigsuonan, nauyog ang dapit nga sila diha nag-ampo. Mao na kakusgan sa ginatawag pag-ampo mga kapaglaom. So prayer and sin do not go together. Dapat nato natun-an nga numan kinahanglan ta magmainampuon sa aton espiritual nga pagpanlakaw, kay ang ampo ug ang sala dili na siya magkuyog. Dili magud pwede nga kung mangawat ta, magampo sa ta. Ginoo, kuyugi ko, mangawat ko, di ko masakpan. Prayer and sin do not go together. So, ang provision sa Dios para makalahutay mo, para dili mo makahimo og sayop, ampo mo sa panahon sa inyo espiritual nga pagpanlakaw. Prayer helps make a person righteous.
Kay kung ang tao ngano ang pag-ampo makatabang nato nga mahimo tang righteous matarong nga mga tao, kay kung ang wala joy pag-ampo makaigsuonan makapaglaom nga naglitok ka sa mga bagay nga dili maayo, basta ampo ang ato gilintok maayo jud nga mga pulong, kung ang tao mainampon kanunay ang iyang maayong pulong nga magagawas iyang baba iyang makinabuhi. Munang tao walay ampo-ampo, walay kausaban iyang kinabuhi. The prayers of a righteous person are heard. They are powerful. Kung ang usa kaampo sa matarong nga tao, kana powerful kay padunggan na sa Ginoo. The Holy Spirit comes when we pray. Kanang Holy Spirit magod kamo na mag-ingon nato nga nakasala ka, kanang Holy Spirit magod mag-comfort nato kung mag-ampo ta ipadala na sa Ginoo. About 3,000 were baptized when the disciple prayed. Sa panahon sila pag-ampo, sa panahon sa mga apostoles, sila pag-ampo, thousands ang mga tao na baptized, 3,000 ang tao na baptized, bangod sila makaigsoon na nag-ampo. Sa isa ra gyud kawali, the place was shaken when they prayed. Power of prayer. Peter was delivered from prison when all the church members prayed. Sa pag-ampo sa mga church members, ang si Pedro nakagawas sa prisuhan. Daniel interpreted dreams because he prayed. Si Daniel kabalo kung unsay simbolo sa mga damgo kay siya nag-ampo. The lion's mouth in the den were shut when Daniel prayed. Sa panahon si Daniel didto sa bangag makaigsuonan nga dagang mga leon, siya pag-ampo wa jud naka-usa ka mga leon nga nagkaon diya kaniya. We become powerful preachers when the words from our mouths are seasoned with prayer. These are just a few examples of the power of prayer. The rod symbolizes prayer. Ang Dios nag-ingon, kuyugan nato, tagaan taniya og atong mga panaming, tagaan taniya og mga provision, o sa diha makaigsunan mainampuon sa atong espiritual nga pagpanlakaw. The staff symbolizes the Holy Spirit. Kanang staff, kanang tumoy na ipiko. Munang makaigsunan, the staff. A staff to keep the sheep in control. Kung asa magkatok, ito na siya sang at manog balantay mga kapaglaom. Unsay bulhaton sa ginatawag nga staff. Unsay bulaton sa balaan nga espiritu. Ako Osborn mga kaigsuunan para dali nato masabtan. Sa aton espirituhanon nga pagpanlakaw, humanta nagdawat sa Ginoo bilaton personal nga maluluwas sa atong pagpanlakaw o sa diha sa atong gitun-an karon niyata sa Dark Valley. Og ang ingon sa Ginoo sa Dark Valley, kinahanglan ta mag-ampo sa Dark Valley, kinahanglan ta makaigsuonan magpangayo sa giya sa balaan nga espiritu. Staff symbolizes the Holy Spirit. He convicts people throughout all generations. Siya manorigiya sa mga tao sa tibuok jud nga henerasyon. He transforms repentant sinners. Ang tao nga nakapatay, ma-change na gid ang ilang kinabuhi. Biskan dautan ilang kinabuhi basta naibalaan nga espiritu, mausab ra gyud. He converts prophets, kings, and all kinds of people. He leads sinners to be born again. Ang makasasala nga dautan nahimo siyang maayo nga tao. He has the power to change us and the power to change others through us. Makausob siya nato o kita mahimo pod nga agianan nga kita makausob sa uban nga mga tao. He has the power to bring revival and reformation. Mao kana ang tabang sang balaan nga espiritu mga kapaglaom. The Holy Spirit can change us. Makausob nato. Sa aton pagpanlakaton espirituhanon, sa una nato paglakang ingon sa Ginoo tagaan ta mo og probisyon na amoy gamiton diha, makaigsuonan ang balaan nga espiritu ihatag sa Dios diha kanato aron mausab ta. Kung mausab ta sa atong pagkinabuhi, makalahutay ta, makasulod jud ta sa saad sa Dios kinabuhing dayon. The Holy Spirit can transform us. The Holy Spirit can convert us. This show how important the Holy Spirit in our spiritual journey. Nay usa ka tawo makaigsuonan, kailan ako, but I don't want to mention name. Nakapatay siya 197 ka mga tao sa time ni Marcos. O napriso siya sa prisuhan. Pagkapriso niya sa prisuhan, sa pagpatay ni 197, wa jud siya ginatawag ka konsensya siya ko galingon. Nasulod sa prisuhan. Pag-abot niya sa prisuhan, mga kapaglaom, dito na siya sa prisuhan, di naman siya kakagawas. Sige sa paminaw og mga wali dito. So una ni paminaw sa mga wali, di siya ganahan. Apan makaisunan, sa panahon nga iya nadunggan ang pulong sa Ginoo siya kagawas. Na-change iyang kinabuhi. Pag-change iyang kinabuhi, ingon niya, wa giko kaagi og hilak-hilak.
apan karon nakahilak jud ko sa panahon nga nasabtan nako nga ang Ginoo naghigugma diha kanako. Mao nang gahom sa ginatuwag balaan nga espiritu. So, ang provision sang Dios, there is resurrection after death. Sa provision sa atong spiritual journey, prayer is necessary in our journey. Provision sa atong spiritual journey. The guidance of the Holy Spirit is necessary in our journey. Mao ang provision makigsuonan sa ato ang ginatawag nga journey. Ako Osborn, the dark valley, the rod and the staff, in the middle of our journey, in Psalms 23. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. Aron ta makalahutay makaigsuunan, magkinabuhi ta, gawas sa kangit-ngit sa sala. Aron ta makahulutay makaigsuunan, kinahanglan ta magmainang puon sa atuang pagpanaw. Aron ta makahulutay makaigsuunan, ato imbitahon ang balang Espiritu sa paggiya diya kanato. Karong gabi karong adlaw, karong kabuntagon, pila kaninyo ang mag-ingon sa atong nagbalantay, Ginoo, tagaay kong kinabuhi nga di ko manggawas ko sa kangit-ngit sa sala. Ginoo, tagaay ko sang kinabuhi nga ako'y mahimong mainampuon. O Ginoo, giyae ko sa bala nimong Espiritu. Kung mao ka na atong desisyon mga kapaglaom, mga higala, atong kanadalon sa pagampo. Amahan og Dios namo nga balaan, daghang salamat o Dios nga ikaw naghatag kanamo og provision aron kami makalahutay sa among espirituhanon nga pagkinabuhi. Bisan paginos kamatayon, ikaw magabanhaw diya kanamo. Bisan sa kalisod sa kinabuhi namo, apang pwede kami katawag kanimo pinagis pagampo. Sa panahon o Dios daghang kami problema sa among kasing-kasing, ay mo balang Espiritu maka-comfort diya kanamo. Inaut o Dios nga mo kanihimuon, amo kani gamiton samtang kami magapadayon sa among pagpanaw. Salamat nga ikaw nutubag sa pagampo, amo kani gitugyan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Before the throne of God above, I have a strong and perfect plea, a great high priest whose name is love, whoever lives and pleads for me. My name is graven on his hands, my name is written on his heart. I know that while in heaven he stands, no tongue can bid me thence depart. No tongue can bid me thence depart. When Satan tempts me to despair and tells me of the guilt within, apart I look and see him there, who made an end of all my sin. Because the sinless Savior died, my sinful soul is counted free. For God the just is satisfied to look on him and pardon me, to look on him and pardon me. Behold him there, the risen Lamb, my perfect, spotless righteousness, the great unchangeable I am, the King of glory and of grace. One with himself I cannot die, my soul is purchased by his blood, my life is hid with Christ on high, with Christ my Savior and my God, with Christ. Christ, my Savior and my God. 'Cause He lives in me, and I live in Him. 'Cause He lives in me, and I live in Him. 'Cause He lives in me, and I live in Him. 'Cause He lives in me, and I live in Him. 'Cause He lives in me, and I live in Him. 'Cause He lives in me, and I live in Him. 'Cause He lives in me, and I live in Him. 'Cause He lives in me, and I live in Him. 'Cause He lives in me, and I live in Him. 'Cause He lives in me, and I live in Him. 'Cause He lives in me, and I live in Him. 'Cause He lives in me, and I live in Him. 'Cause He lives in me, and I live in Him. 'Cause He lives in me, and I live in Him. 'Cause He lives in me, and I live in Him. 'Cause He lives in me, and I live in Him. 'Cause He lives in me, and I live in Him. 'Cause He lives in
Amen for that message, Pastor Bakilabat, sa pag-share ni Ana nga mensahe. Hinaot nga may nakutlo kamo nga pagtulunan ug mamahimong giya kanato samtang kita nagpaabot sa pagpadayag sa Ginoo. Yes, mga kapaglaom TJ, thank you so much for joining us, and we would like to invite you and encourage you kung naamang kami mga prayer requests, naamang kami gusto nga ipaampo mga greetings and pagpasalamat, ayo kamo kaulaw sa pag-send sa ato ang screen na din ang number sa ubos, ug pwede usab kamo nga makasend kan pinaagi sa ato ang Facebook page. Just tap the message and mag-send kamo dito sa inyong mensahe, mga kapaglaom. Ug sa sunod na usab nga higayon, mga kapaglaom, of course, din nilang sa Gospel of Hope.